Welcome back to our channel. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang development pagdating sa seguridad ng rehiyon, ang lumalakas na anti-ship missile presence ng US Army dito sa Pilipinas. Habang tumitindi ang tensyon sa Indo-Pacific, ang mga bagong joint military exercises ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang Washington at Maynila sa paghahanda para sa posibleng maritime conflict, lalo na sa mga lugar gaya ng South China Sea at Luzon Strait. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa mga fake news. Mahalaga ito para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan na natin. Sa mga exercise ngayong 2025 gaya ng Balikatan at Salaknib, dalawang major joint military drills ng US at Pilipinas, nag-deploy ang US Army's 1st Multi-Domain Task Force sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Hindi ito basta-basta ang deployment. Mula Palawan nakaharap ang South China Sea hanggang Northern Luzon na nakatutok sa Luzon Strait, malinaw ang layunin, sanayin kung paano tamaan ang maritime at land targets mula sa malalayong distansya. Nasa sentro ng capability na to ang M142 HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System. Dati, ginagamit ito para sa ground targets. Pero ngayon, hinahanda na ito para sa mas mahirap na misyon, ang pagtama sa mga gumagalaw na naval targets. Sa rehiyon na punong-puno ng choke points at naval activity mula sa China, ito ay isang major shift. Ayon sa US Army, ang mga HIMARS ay bahagi na ng Long Range Fires Battalion na bumubuo ng mga bagong klase ng missiles. At hindi basta-basta to, ito na ang tinatawag na Precision Strike Missile o PRSM. Ang PRSM ay papalit sa lumang ATACMS system at kayanan nitong tumama ng target mula sa 500 kilometers. Pero ang talagang game changer, sa susunod na version o Increment 2, kayanan nito ng hanggang 1,000 kilometers at may anti-ship capability na. Ibig sabihin, kung may HIMARS sa Northern Luzon, pwede nitong tamaan hindi lang ang South China Sea kundi pati mga bahagi ng karagatan malapit sa Taiwan. Sa Valiant Shield 2024, dalawang PRSM ang pinakawalan para tamaan ang gumagalaw na maritime target. Operational na ito, hindi na lang concept. Pero hindi lang range ang importante. Kailangan din ng mobility. Kaya sa mga drill, nag-practice din ang US Army ng rapid deployment. May HIMARS na dinala gamit ang C-130 at isa pa gamit ang stern landing vessel. Ito ang HIRAIN o HIMARS Rapid Infiltration. Layunin nito, makapasok sa target zone ng mabilis, tumira, at makaalis bago pa makarespond ang kalaban. Mahalaga ito lalo na sa archipelagic setup ng Pilipinas. Sa mga nakaraang taon, pinino ng US Army at Air Force ang kakayahan nilang mag-deploy ng HIMARS sa kahit gaano kaliblib na lugar sa Indo-Pacific. Malinaw ang mensahe, handa ang Amerika na mag-operate sa anumang bahagi ng rehiyon, kasama ang Pilipinas. Bakit mahalaga ang Luzon Strait? Isa itong critical choke point na nag-uugnay sa South China Sea at Philippine Sea, at nasa pagitan ng Taiwan at Hilagang Luzon. Madalas itong daanan ng Chinese carrier groups. At ayon sa Philippine Navy, madalas na walang palm ang mga ito. Ang paglalagay ng HIMARS at iba pang missile system sa Luzon ay isang malinaw na hakbang para sa deterrence. Hindi lang ito tungkol sa depensa kundi tungkol sa kakayahang hadlangan ang kilos ng kalaban. Noong Balikatan 2024, nag-deploy din ng US ng mid-range capability system na kayang magpakawala ng SM-6 at Tomahawk missiles. Ngayon naman, nadagdag ang HIMARS at PRSM. Kasama rin ang US Marines sa effort na to. Sa Balikatan 2025 at Kamandag 9, dinala nila ang NIMCISO Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Equipped ito ng naval strike missiles na may range na 185 kilometers. At hindi lang ito pansamantala. Mananatili ang NIMCIS sa Pilipinas para sa tuloy-tuloy na training kasama ang lokal na puwersa. Ngayon, ang tanong, ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Una, malinaw na ang Pilipinas ay hindi na lang partner, kundi isang forward base ng mga advanced missile system na nakatutok para harangin ang galaw ng China sa karagatan. Pangalawa, ang presence ng HIMARS, PRSM, mid-range capability, at Nemesis ay nagpapalakas ng deterrence.
Hindi na pwedeng basta-basta ang kilos ng China, lalo na kung galing ito sa Luzon Strait o South China Sea. At panghuli, ito ay mensahe, ang alyansa ng US at Pilipinas ay seryoso, lumalalim, at may kakayahan ng tumugon sa tunay na banta. Habang patuloy ang pagbabago sa geopolitical landscape ng Indo-Pacific, isa ang siguradong totoo, ang US Army ay hindi na lang tagamasid. Nandito na sila, nakikipagsanay, nakikipagpartner, at naghahanda kasama natin. Pero may isa pang aspeto na hindi dapat baliwalain, ang epekto ng ganitong mga deployment sa public perception at foreign policy stance ng Pilipinas. Habang lumalakas ang presensya ng US forces, may mga katanungan rin kung paano ito naaapektuhan ang soberanya at diplomatic balance ng Pilipinas. May ilan na nangangamba na baka maging target tayo ng retaliation kung sakaling tumindi ang tensyon sa rehiyon. Kaya't mahalaga rin ang transparency at public consultation pagdating sa mga defense agreements tulad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, na siyang basehan ng mga ganitong deployment. Ayon sa mga eksperto, ang EDCA sites, kabilang na ang mga base sa Cagayan, Palawan, at Isabela, ay strategically located hindi lang para sa disaster response kundi para rin sa rapid military response sa regional threats. At sa kasalukuyang dynamics, ito ay nakikita bilang bahagi ng tinatawag na Archipelagic Defense Strategy ng bansa. Hindi lang military assets ang ina-upgrade. Kasabay ng mga joint drills, may mga ongoing training rin para sa Philippine Army at Navy para gumamit ng advanced technology, surveillance, at target acquisition systems. Ibig sabihin, hindi lang US forces ang umaasenso, pati ang kakayahan ng lokal na tropa ay pinapalakas. Bukod pa rito, may mga balita rin na plano ng US na mag-deploy ng karagdagang sensors, radar systems, at command and control network sa Pilipinas para mas mapabilis ang data sharing at joint operations. Isa itong indikasyon ng integrated defense posture na hindi lang limitado sa missiles, kundi pati sa intelligence at coordination. Sa panig naman ng China, hindi rin sila nananahimik. Patuloy ang militarization ng mga artificial islands, at kamakailan lang ay may insidente ng laser targeting at water cannon harassment sa mga Philippine vessels. Ang mga ganitong kilos ay nagpapakita kung gaano ka-fluid at volatile ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Kaya't habang pinapalakas natin ang defense ties, kailangan din ng maingat at balanseng diplomasya. Dapat malinaw sa lahat, lalo na sa publiko, na ang layunin ng mga ganitong hakbang ay para sa seguridad, hindi para sa provocation. Salamat sa panunood. Kung may natutunan ka, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated ka sa susunod nating videos.